Okay, ayan. Welcome back sa Rapido TV at kumusta po mga kaibigan, at muli po ay magbibigay naman po tayo ng ating reaction at komento, lalong-lalo na po dito sa napakatindi at napakainit po na balita ngayon mga kaibigan, dahil nga sa pumalag nga itong China dahil sa gagawin po na balikatan exercise at ang papalubugin po na barko, ito pong barko na made in China, kaya pumalag po ang bansang China dito mga kaibigan. So para bang lalong umiinit na po itong bangayan ngayon ng China at Pilipinas mga kaibigan. Kaya yan po ang ating alamin at kasama nga po natin dito ang UNTV News para malalaman po natin ang buong detalye. Panoorin muna natin ang balita na ito. Don't give any meaning to that. It's just coincidental. It's not complicated, it's coincidental. We have to check. So ito po mga kaibigan, sinasabi ay coincidental lamang po ito, no? Dahil nga sa plano po na itong barko ng China ang kanilang palulubugin mga kaibigan. Pero sa atin, coincidental po ito. Masasabi po natin na coincidental mga kaibigan. Pero sa China ay siyempre sila po ang gumawa ng barko na ito, no? Made in China po ito. Ay masakit din po sa kanila, no mga kaibigan. Lalong-lalo na po na alam po naman natin na umiinit na nga itong China, no, sa Pilipinas. At alam po naman natin kung ano po ang nangyayari dyan po sa South Philippine Sea mga kaibigan, di ba? Na ilang beses na po nila binubumba ang ating pong mga barko dyan, no? So ito pa ay nagbanta nga ang China po dito mga kaibigan. Kaya patuloy pa natin ang balita nito. If ever it is, it's no pun intended, no meaning to that. It's just coincidental. If ever it is. Nagkataon lamang at hindi dapat bigyan ng masamang kahulugan ang nalalapit na sinking exercise na isasagawa sa karagatang malapit sa Ilocos Norte bilang bahagi ng balikatan exercises ngayong taon. Ang napili kasing barko na palubugin ay ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na BRP Lake Caliraya, ang kaisa-isang Navy vessel na gawa sa China. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adasi Jr., matagal at luma na ang naturang barko. The vessel has been used in the Philippines for a long time. So any attachment, if ever there is any, doesn't matter at all. Hindi naman direktang inamin ng Navy na gawa sa China ang barko na halos nasa 50 taon na ang edad. Ito ay barko para sa Philippine National Oil Company na kalaunan ay ibinigay nila sa Philippine Navy. Ngunit hindi rin ito nagtagal sa serbisyo dahil marami ng mechanical problems. This is an old tanker. We commissioned it in the Navy several years ago for to support the conduct of our naval operations. Just as an old tanker, but because we can no longer, we found it appropriate to decommission it, so as not to incur so much expenses on repair and maintenance, and we reserved it for exercises such as balikatan, so we can have a target for our firing. Pero ang China, nauna nang inalmahan ng planong ito ng Pilipinas at US. Sa isang pahayagan na Global Times, sinabi nito na hindi dapat masyadong excited ang Pilipinas sa pagpapalubog ng barko dahil hindi nito kayang gawin sa totoong barko ng China. Mayroon din daw hangganan ang pasensya ng China at kapag nasagad ito at mailagay sa red line ang kapayapaan at stability sa South China Sea dahil sa Pilipinas at puwersang galing sa labas, ay mapipilitang gumawa ng hakbang ang China na siguradong hindi kakayanin ng Pilipinas. Samantala, hindi naman papuputukin ang mid-range capability missile system na dinala ng US bilang bahagi ng Salaknib 2024 at balikatan. May kakayahan ito na tamaan ng target sa layong 1,000 kilometro at maaaring magpakawala ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile. This particular capability is for us to learn on how this kind of assets will particularly benefit on its speedy mobilization if needed.
So, ayan po mga kaibigan, no? Narinig po natin itong balita na ito, no? Medyo nakakabahala din po siya mga kaibigan dahil nga sa banta po nitong China, no? Pero yun nga ang katanungan ng ating pong mga kababayan, kaya na ba natin na makipagsagupaan dito po sa bansang China mga kaibigan? Dahil alam po natin itong China ay malakas din po sila, no? Malakas po sila sa defense, di ba mga kaibigan? At bakit po ay ito pang barko na made in China ang kanila pong napag-isipan, no? Na ito nga ang palubukin po sa gagawin pong balikatan exercise mga kaibigan. Hindi ba ito parang ginagalit po ang China mga kaibigan? Pero by the way, sinabi po, no, na ito ay coincidence lamang, no mga kaibigan. Pero kung isipin po kasi natin sa ngayon ay mayroon na pong alitan ang China at ang ating pong bansa, di ba mga kaibigan? So dagdagan pa natin dito na marami po yung mga Amerikano ngayon, no, sa ating pong bansa. At alam po naman natin itong Amerikano at China ay matagal na po silang meron din pong alitan mga kaibigan, no. Kaya para bang naisip ko dito, ito bang Amerikano na ito ang may plano na itong made in China na barko ang gagamitin po nila na palubugin para mas lalo pang magalit itong China mga kaibigan? Parang naisip ko lang, no, na parang yung mga Amerikano ata yung may gusto, no, na magsimula ang gera ng Pilipinas at ang China mga kaibigan. So delikado po ito, di ba? Kasi tayong mga sibilyan ang mas kawawa po dito kung mangyari po, no, na magkagera. Yan, tingnan po natin yung mga nangyayaring gera sa Israel at saka yung sa Ukraine, di ba mga kaibigan? Talagang malaki po ang pinsala na nangyayari, no? Talagang apektado na ngayon nga ay mahirap na tayo, lalo pang humihirap nga ang ating bansa ngayon. At kung magkaroon po, no, ng gera laban po dito sa China, hanggang saan kaya natin kakayanin, no, na makipaglaban ito pong China mga kaibigan? By the way, matapang po naman tayo na mga Pilipino, ano, hindi po tayo natakot, no, na makipaglaban. Pero sa ganito kasing sitwasyon mga kaibigan, para tayong nakipaglaban ng isang higanti, no? Kasi malaking bansa din po itong China at malakas po ang kanila pong mga pangdigma, no, na mga armas mga kaibigan. So sa palagay ko po dito, nakikita ko ay mukhang ito po ay sinasadya, no, ng bansang Amerika na pinipili po nila itong made in China na barko para mas lalo pang iinit po at magagalit lalo ito pong China po sa ating bansa mga kaibigan. Kaya marami po, no, sa ating mga kababayan ang mga nagkuminto po ng negatibo po dito dahil sa kitang-kita po naman natin, no, na kahit sabihin po nila na coincidence po ito, alam po naman natin na talagang mayroon na pong alitan ang Pilipinas at ang China mga kaibigan. So mas lalo pa natin dinagdagan ngayon mga kaibigan, ano. At ito na nga, no, may banta po ang China. So hindi po natin alam, no, kung ano po itong banta ng China mga kaibigan, no. Kaya siguro ay kailangan na po natin, no, na maganda-handa dito sa mangyayaring ito dahil sa alam po naman natin, no, pagka sa sinabi ko nga na pagka-gera ay tayo po na mga sibilyan ang unang apektado po dito mga kaibigan, di ba? So sana po, no, ay ilayo lamang na hindi po magkaganon, no, ang mangyayari, no. Dahil mahirap po na katulad sa atin po mga kaibigan, no. Sana po, no, ay isipin po ng mabuti ng ating pong gobyerno ang mga gagawin po nilang hakbang, no. Kung ito ba ay nararapat ba mga kaibigan.
By the way, marami naman din po ang nagsasabi na makipaglaban na po tayo sa China. Marami pong mga matatapang sa atin mga Pilipino, di ba? Pero hindi lamang po madala sa tapang po ito mga kaibigan, dahil alam po naman natin ngayon na hindi na po patapangan ang labanan ngayon. Palakasan na po mga kaibigan. Sa tapang siguro mananalo po tayo, pero sa lakas po ay parang hindi po tayo nanalo dyan sa China, dahil alam po naman natin yung bansa na yan mga kaibigan, di ba? So yan po, no? Kailangan po na titingnan ng mabuti po ng ating gobyerno ito, no? Na huwag po tayong padalos-dalos, dahil mahirap po, no, na pumasok sa isang digmaan na hindi pa tayo ganun kalakas, di ba mga kaibigan? By the way, mayroon namang mga Amerikano na tutulong sa atin at iba pang bansa, sabi nga nila, di ba? Pero yung pagtulong nila ay hanggang sa labanan ba na pagtulong mga kaibigan. Huwag sana na baka ay tayo lamang ang makipaglaban po dyan sa China, di ba? Alam po naman natin itong mga puti na ito mga kaibigan, minsan ay magaling din po, no? Magaling din po sila magbigay po ng paasa. Diba? Marami na din pong bansa na ganun din po ang kanilang mga sinasabi, diba mga kaibigan? Pero yun nga, no, ay pagdasalan lang po natin na sana po ay hindi po mangyayari itong ang banta ng China, na hindi birong banta po ito mga kaibigan, no? Sabi nga ay na hindi po makakalimutan ng Pilipinas po yung gagawin po nila, no? Pagka sila po ay mapuno na po mga kaibigan. So ayan lamang po, no, kung ano po inyong komento po dito sa atin pong napanood na balita. Paki-comment na lang po dyan sa ating comment section mga kaibigan. At ako po muli ay magpapasalamat, no, sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay dito po sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At sa ating po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, at sa ating mga ka-OFW, palagi lamang po tayong mag-iingat saan man tayo naroon. At kung nagustuhan po ninyo ang ating pong ginawa po na reaction video na ito, paki-like naman po mga kaibigan. At maraming salamat muli. At see you po sa next video ko. God bless all of us.